Para makagawa ng 100 pirasong takoyaki, kailangan ng 3 litrong tubig, 1 kilong harina, 4 na itlog, onion leeks at pusit. Naibebenta ang 4 na pirasong takoyaki for 49 pesos. 99 pesos naman ang 1 pirasong takoyaki na may Carolina Reaper. Hindi siya nakakaumay, tapos malilamlam yung cheese niya. Ano siya, masarap. Tapos yung cheese niya, lasang-lasa mo, malambot siya. Bago naging negosyante si Carl, nagtrabaho muna siya bilang OFW sa Dubai. Talagang nag-racket-racket lang ako. Nagtinda ako ng pagkain doon, nagtinda ako ng SIM card. Nag-photographer ako, nag-videographer ako. Talagang pinag-iipon ko lahat ng mga nakuha kong pera doon. Siguro almost 3 years. Nag-iipon si Carl dahil pangarap niyang magkaroon ng sariling magic show sa Pilipinas. Tapos, tatakpan nyo lang ng ganito. Alright? 1, 2, 3. Instant takoyaki. Since 8 years old ako, yun na talaga yung hobby ko. Yung ibang bata naglalaro ng text, naglalaro ng basketball. Ako naglalaro lang ako ng baraha, masaya na ako doon. Yun talaga yung dream ko eh. To become a professional magician talaga. Pero mukhang iba ang nasa baraha ni Carl. Nalugi ako doon sa investment ko. Tapos meron akong last money, kumbaga huling bala ko na siya. Yun na yung sinugal ko sa negosyo. Yung logo na to, picture siya ng airpod ko. Picture siya ng daddy ko kasi bago mag-pandemic nawala siya, no. Tapos pangarap niya talagang magkaroon ng food business. Tapos di siya natuloy. Ako na lang yung nagtuloy. Sabi ko sa kanya, ikakalat ko yung mukha mo sa buong Pilipinas. Noong una, nahirapan daw siya ibenta ang produkto dahil hindi pa masyadong sikat ang takoyaki sa Pilipinas. Kaya nag-isip siya ng mga Ang hilig ni Carl sa magic, nakatulong ito para maging komportable siya sa harap ng camera. Sa Pilipinas and sa Dubai, talagang meron kaming grupo doon. Parang gumagawa kami ng mga funny videos doon. Kaya doon din siguro ako nahasa. Tsaka sa pagmamagic ko, lagi ako may camera. Doon din siguro ako na practice. Consistency lang talaga yung sekreto. Yun lang talagang sekreto. Huwag silang titigil kahit mababa lang yung views, kasi kahit kami, dumaan talaga kami sa talagang walang nanonood sa amin, talagang pamilya lang namin. May hit din talaga silang talagang target market nila. What's up sa inyo mga kataragis? Pero di one-man show ang negosyo ni Carl, kasama niya sa pagpapatakbo ang kanyang upwards. 10 kami, kakaiba kami ng ginagawa din. Talagang pinag-aralan na lang din namin kung anong ginagawa namin ngayon. May ire-reveal pang trick si Carl tungkol sa pangmalakasang video nila. Ano raw ginagamit namin pang-edit tsaka pang-video sa mga vlogs namin at sa mga challenge namin? Walang iba, kundi cellphone. Cellphone lang, yes, tama kayo. Hindi kami gumagamit ng mga professional cameras. Hindi kami gumagamit ng mga editor sa computer. Sa cellphone lang talaga kami nag-edit. Bakit? Kasi sobrang liit na lang. Kahit saan kami abutan ng shoot, makakapag-video kami. Tsaka sobrang daling mag-edit habang nasa biyahe ako, no? Ito yung ginagamit namin pang-edit. Maraming mga application dyan na libre na pwede nyong gamitin. Hindi naman kasi ganun kakomplikado yung ginagawa namin sa mga vlogs and challenges namin. Actually, mga cuts lang. Magpapasok lang kami ng mga music. Yun lang. Dahil sa social media, naging mabilis ang paglago ng kanilang negosyo. Nasa 200 to 250 branches na ngayon sa buong Pilipinas nakakalat. Kahit tagumpay na sa negosyo si Carl, may pinanghihinayangan daw siya. Actually, yung nararanasan ko ngayon, meron din konting pagsisisi, no? Kasi ba't hindi ko pa ginawa nung nandyan pa yung daddy ko? Bakit hindi ko pa noon ginawa nung nakikita pa niya? So, ayun, yun yung nararamdaman ko ngayon. Kahit nakuha ko lahat ng gusto ko, nabibili ko lahat ng gusto ko, meron pa rin kulang. Kaya, ang payo ko sa mga gustong magnegosyo, no, talagang simulan na talaga nila ngayon pa lang. Kasabay ng pagpapalago ng negosyo, gusto raw nilang magpasaya pa ng maraming kababayan.
Gusto namin magkaroon ng online game show. Bago magpasko, meron kaming gagawing challenge. Hindi siya 10,000. Kung doon, pwede ka manalo ng 100,000. No? Nag-a-announce naman kami sa page namin kung saan kami kung saan lugar kami lalapag. Madalas siyang ginagawa kapag may bagong branch yung Taragis. Sinasabay na rin namin sa pag-deliver ng cart yung challenge. Ang negosyo hindi nadadaan sa magic o anumang tricks. Basta totoo ang pagsisikap, tiyak na mapapa-wow ang lahat. Up next, abangan kung ano ang hatol ko sa iba't ibang polvoron. At alamin kung magkano ang kinikita mula sa polvoron na nasa garapon. Amazing siya! Ang nakasanayan nating polvoron, nagbabagong bihis na rin. Kung dati sa papel o plastic lang nakabalot, ang OOTD nito ngayon, garapon. Welcome sa Hatulan na yan, Tita Susan. Ngayon pong araw, hahatulan natin itong mga pulburon base po sa dami, sa lasa, sa packaging at sa overall presentation. Nako, mahigpit ang kompetisyon. Ito yung unang klase ng pulburon na nakalagay sa cellophane. So, tikman natin. Ito ang pulburon na alam natin lahat yung lasa. Pwede. Ito naman ay parang sa papel. Ang diabetes. Tamis yung lasa niya. Ito naman ngayon, ito na ang bago. Mukhang masarap ito, ha? Tikman natin. May pala pa, ha? Parang pang construction worker, ha? Ay, ang sarap, lasang gatas. Bet ko to. Masarap siya. Yung packaging niya is maganda. Parang pag nakita ko, parang matetempt ako na bumili. Ang dami niya is parang for sharing sa panlasa niya. Sa tatlo na ito, parang ito ang bet ko. Bibigyan ko to ng 5. And this is 3. Panalo to siyempre. Ang sarap, lasang gatas eh. Panalo ka dito. Pasado to, pwede to. Huwag mo lang akong pasipulin. Pwede to. 10 out of 10 to, ha? Ang ideya na ilagay ang polvoron sa garapon, naghatid daw ng swerte sa magkasintahang Jonette at Jeffrey. Para maging unique tsaka kakaiba. Kasi mga tao ngayon kakaiba na eh. Parang gusto na nila ng kakaibang bagay, kakaibang pagkain. Ang negosyo bumubuhay sa kanila ngayon, nagsimula lang sa simpleng craving. Favorite ko po kasi dati yung pulburon. Araw-araw kami bumibili. Tapos, hirap kayo makabili. Naisip ako na lang gumawa. Total, nag-iisip din po kami ng business. Nag-try na lang din po kami magbenta. Sa panonood sa YouTube at pag-search sa internet, natututo raw silang gumawa ng polvoron. Pero di raw naging madali sa simula. Unang naming gawa, epic fail po. Parang wala naman special sa lasa. Hanggang nag-try lang po kami na nag-try. Hanggang nakuha nila ang tamang lasa. Papakita po namin kung paano po gumawa ng pulburon in a jar. Ang unang step po is ito-toast natin yung flour sa low fire. Sa loob ng kalahating oras, haluin ang harina hanggang sa matusta. Sunod na ihalo ang tinunaw na butter. Sa 6 cups ng harina, makakagawa tayo ng 18 small jar ng pulburon natin. Sa 1,200 na puhunan, makakabenta tayo ng 2,200. Meron tayong kita na 1,000 pesos. Kapag malamig na ang harina, ihalo na ang powdered milk, asukal at saka haluin ulit. Huwag ilalagay asukal kapag mainit pa ang harina at matutunaw ito na may epekto sa consistency ng produkto. After natin magawa yung pinaka-pulburon natin, i-transfer na natin siya dito para malagyan siya ng flavor. Mayroon silang 3 flavor, cereal, cookies and cream, at chocolate chip cookie. Ilagay na sa garapon yan dahil oras na para tikman. Madami yung gatas niya, lalasa mo talaga yung flavor ng cereal. Hindi siya nakakaumay. Siguro pag nanood ka ng TV, gusto, sigurado. Lasang-lasa mo yung flavor niya. Then, ang ganda ng kutsara niya. Ang cute niya tignan. Yung packaging, okay naman. Parang kakaiba talaga. May 2 sizes ang pulburon in a jar na pwedeng pagpilian. 120 pesos ang small jar at 195 pesos naman para sa big jar. Tips pa ni na Jonette at Jeffrey sa mga gustong sumubok ng pulburon business, gagastusan daw talaga ang garapon na lalagyan ng pulburon
Marami naman daw mabibili online mula 14 hanggang 16 pesos. May kamahalan man daw ang garapon, siguradong benta naman daw ang kapalit dahil mas patok sa customers ang polvoron in a jar. Sa struggle po namin, babasagin po kasi siya eh. Which is yun po yung pinaka-iniingatan. Lalo na po shipping namin, courier. Second month pa lang namin. Dire-diretso nga po na may mga nababasag. Ngayon ang ginawa po namin, binalutan na lang po namin ng maraming bubble wrap para pagdating po sa kanila, buo na po siyang dumarating. Ang marketing strategy naman na magkasintahan para mas makilala ang kanilang produkto, mag-TikTok Live. Good morning guys. Welcome sa Langit Local. Dito raw nanggagaling ang karamihan sa benta nila. May promos at freebies din sila para mas makaengganyo ng customers. Bago nagnegosyo, empleyado noon si Jeffrey habang kakapanganak lang sa pangalawa nilang anak si Jonette. Yung trabaho po dati, line cook po ako sa restaurant. Trabaho po kasi nun is pang madaling araw ang uwi ko. Yung paglabas po kasi ni baby, nahirapan po kasi siya. Kaya nag-decide po ako na sabi ko mag-resign na lang ako. Tapos magtulong na lang tayo dito sa bahay. Kumbaga, alaga tayong dalawa, business tayong dalawa. Mula sa back pay at huling pera na ni Jeffrey, namuhunan sila ng 5,000 piso para simulan ang negosyong polvoron in a jar. Kahit walang kasiguraduhan, lakas loob na umalis si Jeffrey sa trabaho para mas maalagaan ang kanyang pamilya. Galing kasi sa broken family si Jeffrey, kaya ngayong may pamilya na siya, ayaw niyang maranasan ng mga anak ang pinagdaanan niya noon na lumaking walang patnubay ng magulang. Mas nafe-feel ko po, ma'am, na mas mayaman ako. Kumbaga, sa kanila po, sa asawa ko, sa dalawa kong anak. Mas nafe-feel ko na mas masaya ako. Wala nang mas importante pa po sa akin. Kumbaga yung oras talaga, ma'am, sobrang importante. Yung oras, yung minuto, yung araw. Para sa kanila, sa akin. Yun po yung pinaka-importante sa akin. Kung noon ay minimum wage earner, Yung employee po ako, kumikita po ako ng, sabihin na natin, nasa 14,000 po in a month. So, sustain ko lang po eh. Yung kinikita ko po is parang, gano'n lang po, pangkain, wala pong ipon. mula nang nagnegosyo, Yung kabuuan po namin na kinikita sa isang buwan, nag-start po kami mag-business is 25 to 35,000 po. Yan, nakahiwalay na po yung ginamit namin na puhunan doon. Labas na po lahat. pero ang pinaka-jackpot sa lahat, mas maraming oras na ngayon sa pamilya si Jeffrey. Sugal po ang business eh. Kumbaga, pwede ka matalo, pwede ka manalo. Pero syempre, habang tumatagal yan, nananalo ka naman eh. Katulad ng polvoron nang ilagay sa garapon, humatawang kita. Katulad din ni Jeffrey, nang umalis sa trabaho at sinubukan magnegosyo, nagsimulang umunlad. Baka hindi ka pa umaasenso sa ngayon dahil nasa maling lugar ka. Subukan mong hanapin ang tamang lugar para sa iyo dahil baka doon mo matatagpuan ang pag-asenso. Susunod sa Pera Paraan. Let's get personal! Personalized jewelry ang tinutukoy ko. Makikita natin kung paano nila ito ginagawa. Sa negosyong alahas si Kayla, ano kaya ang naipundar niya? Meron na naman tayong kakaibang challenge for today's video. At for sure, hindi ko pa nagagawa ito sa tanang buhay ko. Dito sa Pera Paraan. In 1 minute, kailangan ko raw maisuot ang jewelry set na ito. Meron itong hikaw, sing-sing, kwintas at bracelet. Lagi naman tayong G, kaya Susan, 5. Timer starts now. Naku po, paano ba ire? Kasama ito, ha? In 1 minute, in 1 minute, in 1 minute, in 1 minute. In 1 minute, in 1 minute. Ay, teka lang. Wait. Ang tigas, ha? Ang tigas. Ayan na. Yun. Taran! Taran! Kompleto na. Speaking of jewelry, alam niyo bang nakamit na ni Kayla ang 1 milyong kita nang dahil sa abot kaya mga alahas na ito? Meet Kayla, 22 years old from Antipolo City. Damit pa lang at palamuti sa katawan, alam mo na raw agad kung anong bet niya.
Parte na raw talaga ang accessory sa buhay ni Kyla nung bata pa siya. I think my mom had like a big influence on me kasi growing up, ang una niyang sinel mga accessories, beaded accessories, ganyan. Binila niya ako ng isang buong rolyo nung parang rubber, I think, and then like charms. Ang pagiging certified kikay at kabugera ng taon daw ang naging susi sa tagumpay niya sa kanyang business. 18 years old pa lang daw noon si Kyla nang simulan ng kanyang negosyo. It started noong 2018 after I graduated senior high school. Medyo matagal kasi yung summer namin noon because yung college mag-start August pa and so medyo bored na ako sa bahay. Pinahiram nila ako ni Dad ng pang-capital para ma-start yung business ko kasi I wanted nga jewelry since ginawa ko na rin siya nung high school ako. So I was selling like chokers, yung black na nauso na yung mga pang-90s, ganun. Ang diskarte niya sa pagnenegosyo, naman na raw niya sa kanyang mga magulang. Sila mommy, meron sila noon like bags and accessories. Tapos sila daddy naman food cart. Gamit ang 20,000 pesos na puhunan na hiniram ni Kyla sa kanyang mga magulang, sinimulan niya ang kanyang jewelry business. Pero dahil nga nag-aaral pa siya noon, hindi raw naging madali ito dahil kailangan niyang pagsabayin ng pag-aaral at pagnenegosyo. Kulang na sa oras, sa kain, sa tulog, sa lahat. Ang pet-pet ko na. Merong time na habang nasa klase ako, nagsasalita yung prof ko, may tumatawag sa akin. Tapos number lang, sabi ko parang, sino po to? Tapos yun pala customer ko. Hindi ko pa pala na-ship out yung order niya. Sabi ko, ship out ko po tomorrow. Asa class lang po ako. Kahit mahirap, for the go lang daw noon si Kyla hanggat kaya. May time na habang papasok ako ng school, nasa LRT, doon ako nag-reply ng inquiries. Tapos, di ba pagdating sa school din, tapos pag break time doon, mag-ayos ako ng orders. Pero dahil talagang hindi na raw carry ng schedule ni Kyla, nagdesisyon siyang huminto na muna sa kolehiyo at mag-focus sa negosyo. Sa simula, parang ayaw mo, no? Traditionally, Pilipino, gusto mo lahat makatapos, makagagawin. Maging successful ka man dito, pero iba pa rin yung may natapos. Malungkot pa rin. Sabi ko, parang kala ko lahat ng anak ko mapapatapos mo, di ba? So, hindi ko naman masasabi na super bukas sa kalooban ko. Pero, things happen for a reason. And I guess, yung reason na yun is para lumaki yung tala ng ganito. Nasa 150 hanggang 599 pesos ang gold-plated personalized accessories at inspired collections ni Kyla. Kabilang dito ang hikaw, singsing, kwintas, at bracelet na may iba't ibang design. Pero din silang accessories na may engraved pictures, initials, at jewelry set. When I started this, estudyante ako. Lagi ko kine-question yung sarili ko parang, pag nire-release ko ba to, is this something I can buy? I personally use my own products. We make sure na yung price point namin, like, nasa middle lang. Yung tama talaga para doon sa lahat ng materials, para doon sa quality. Kumuha tayo ng eksperto para suriin yung mga jewelry nito si Kyla na gold-plated. So tawagin natin ang ating eksperto na si Carla. Ayan, Carla, ang ating jewelry expert. Ayan, para pakita natin. So, Carla, itong mga jewelry na ito, gold-plated ito eh. Yung mga, ito ba mga ito ay safe gamitin natin? Safe na safe po. Nickel-free, tsaka non-tarnish siya. When you say, Bukod sa- ano yung pag sinabing non-tarnish? Ano ibig sabihin? High quality na ano po siya, rust resistant po. Ah. At hypoallergenic po siya. Ayun. So, ano to? Safe ito kahit sa mga bata. Yes po. Lalo sa panahon ngayon, medyo nagtitipid tayo. Yung gusto naman natin, medyo affordable, pero quality. So, ito masasabi natin na okay naman yung quality nito. Yes po. Maganda po ang quality ng tala by Kyla. Oh, wow. And yung ano po niya, nagtatagal naman po siya. Ayan, ganyan. Depende pa rin po yun sa paggamit. Aba, may pa-andar daw si na Kyla para sa akin. Dahil nauuso ngayon ang mga jewelry na may picture at initials, ipakikita nila sa atin kung paano ito gawin. Una munang ilalayout ang bet na picture o letra sa computer. Gagawing itim ang kulay nito para mas nakikita sa printing. I-adjust ang laki at hugis ayon sa gusto ng customer. Saka i-imprinta gamit ang laser engraving machine. O diba, bongga sa bilis. Wow naman, ang ganda naman itong bag. Wow, ang ganda naman ito. Made to shine. At may pangalan pa. Mayroon siyang picture ko. Ako to, my face. This is me, it's me.
Ang galing. Pera, paraan. Ang ganda. Alam mo, ang ganda nito, ha? Pwedeng ganito. Pwede ka pala magregalo ng ganito, no? Tuwan-tuwa malamang yung pagbibigyan mo nito. Makikita niya ang mukha niya sa ganito. Di ba? Ang ganda. Susunod sa Pera Paraan. 1 taon matapos buksan ni Kyla ang kanyang jewelry business, kumita raw sila ng 1 milyon. Yes, I am blessed, but I wouldn't say I'm lucky because it's all backed up by hard work. I'm really thankful for my parents because I'm not exactly the best child either. Siguro that's why I work really hard. So para doon ko lang ma-repay. Very important sa akin yung support nila. Especially bilang panganay. Ang dating pa isa-isang order kada araw noon, mas dumami pa ngayon. Noong kasagsagan ng pandemya, mas lalong lumakas ang negosyo ni Kyla. Sariling sikap lang daw ang ginagawa niya noon. Siya ang designer, photographer at editor ng mga product na ipapost niya online. Talagang lagi ako nagpo-post ng new products kasi pagka mabagal kang mag-post ng products, they can catch up. I listen to my customers a lot. So, kahit meron mag-comment lang dyan ng ganyan, alam mo yan, parang wala naman masyadong nag-support ng suggestion niya, gagawin ko pa rin. Kasi importante sa akin na ma-feel nila na may nakikinig sa kanila. Dahil dito, isa sa top sellers ang business ni Kyla sa online selling platforms. 1 taon matapos buksan ni Kyla ang kanyang jewelry business, kumita raw sila ng 1 milyon. Yes, I am blessed, but I wouldn't say I'm lucky because it's all backed up by hard work. I'm really thankful for my parents because I'm not exactly the best child either. Siguro that's why I work really hard. So para doon ko lang ma-repay. Very important sa akin yung support nila. Especially bilang panganay. Super proud ako sa kanya. Alam ko, nakita ko lahat ng paghihirap, pagsisikap niya. Sobrang thankful ako na na-bless kami ng daughter na kagaya mo. Mapagmahal sa magulang. Sa patuloy na paglakas ng negosyo ni Kyla, nakapundar na sila ng sariling bahay, opisina at warehouse. Mayroon na rin silang 2 branch at research design and marketing team. Pero ang tunay na kinang ng tala, maaabot na raw ni Kyla dahil ilang taon na lang, plano na niyang bumalik sa pag-aaral. If you have like the means, don't stop. Kasi iba pa rin if nakapag-aral ka. Pagka may negosyo ka at gusto magnegosyo, mas need mong strengthen yung belief mo sa sarili mo. Iikot mo yung perspective mo parang, oh, I'm tired, but this is what I've been asking for. Like for the longest time, ito yung gusto kong gawin. So why stop now? Kahit simple lang ang simula ng isang negosyo, madalas ang unang hakbang ang pinakamahirap. Ang mahalaga, sinubukan mong magtayo ng negosyo at patuloy na humarap sa mga pagsubok ng walang pag-aalinlangan. Kaya laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga dito sa GMA, ako po si Susan Enriquez para sa Pera